hapon, may makakasama tayo. Siyempre, Abangan hindi natin tayo yan. papayag na Oo. hindi natin makakausap itong panauhin natin. Ayan na. Ang ating pong panauhin ay wala pong iba kundi si Dr. Allen Kerit, MD Internal Medicine at Disease Specialist. Ayan. Magandang hapon, Doc Allen. Hello, magandang hapon, Ma'am Wen Doc. and Ma'am Mona. Hi, Doc. Ayan. Kamusta naman kayo, Doc? Okay lang, kayo kumusta po? Okay lang din po. Masaya-masaya Doc, po at salamat. pinagbigyan niyo po Opo. kami na kasama Makasama namin kayo namin. dito sa Oo. disco. Ay, Doc, ang bata niyo para kay si Wow. Marvin Agustin. Sana Ha? all. Oo. Artistahin wala to si Doc. Ay, Oo. Doc, eto na po tayo, Doc, ha. Kasi po, alam niyo naman na marami sa makababayan natin, marami na po talaga ang nagkakaroon ng sakit na diabetes. Ito, ha. Diabetes. Oo, diabetes. Ayan. Diretso na tayo, Doc, ha. Sa dami ng masasarap na kainan ngayon at ang hilig nating mga Pinoy na kumain ng mga matatamis, posible po ba talagang maiwasan ang diabetes o destiny na natin to dahil sa lifestyle natin? Okay, magandang tanong yan, no? Ang kailangan natin maintindihan dyan, no? Ang type 2 diabetes mellitus is lifestyle-related disease yan. Ibig sabihin, hindi porket meron kang genetic predisposition na meron kang diabetes sa family nyo, hindi automatic na destiny mo na magkaroon ka ng diabetes. Siyempre, kailangan natin tandaan na may factor dyan, yung diet, no? May diet yung mga kinakain natin. Yun yung mga Oo. gusto nating i-emphasize na kailangan i-limit natin or in moderation lagi. Ayun. Di, Doc, kasi iba mga kababayan natin, iba mga Pilipino, pag gustong kumain ng matamis, kain ng kain eh. Oo. Walang limit eh, 'di ba? Sabi nga nila inuman lang daw to ng tubig or kaya ng mga Oo, lemon mawawala. Mababanlawan na yung tamis. Yung mga ganyang mga paniniwala ng mga kababayan natin eto po ba ay May katotohanan? may katotohanan? Okay. Yung sa diabetes talaga, ito yung sakit na hindi ka naman magkakaroon ng diabetes pag kumain ka ng matatamis kahapon or noong nakaraang araw. Ito ay dahil sa chronic, ibig sabihin pang matagalan na pagkain mo ng hindi sustansyang pagkain or matatamis. Okay? So, ibig sabihin, meron excess caloric intake. So, yan, ibig sabihin, matagal ka nang kumakain ng mga pinagbabawal or ng mga matatamis, no? Kaya nagkakaroon ng pag-develop ng diabetes mellitus. Ayun. Ate Mona? Dok, totoo ba yung sabi ng mga matatanda na kapag mahilig daw sa matamis noong bata pa, automatic na diabetic yan pagtanda? O baka naman po, scare tactic lang yun ni nanay? Panakot, ika. Okay. Yes. Oo. Yun nga yung sinasabi ko, no? Ang diabetes mellitus, long-term metabolic imbalance yan. Okay? So, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis, kasama na dyan yung mga sedentary lifestyle. Ibig sabihin kung alam mo na may risk ka for diabetes pero hindi ka pa rin nag-exercise, magkakaroon ka pa rin ng diabetes. Hindi lang sa pagkain ng matatamis, no? Kasama dyan yung lifestyle talaga, yung tamang pag-ehersisyo. Ayun. Maganda rin pala Oo, dapat pala, no, kasi yung iba, puro trabaho, tapos kakain sa office, nakaupo lang, di ba? Tapos trabaho ulit. Tapos kulang sa exercise, dapat talaga, 30 minutes lakad, O, di yung ba? walking. O, may katulad nga niyan, tama yung sinabi mo, yung pag-upo, kakain lang, tapos kain lang ng kain. Dok, may kinalaman yung mga ganun po bang mga, kinaugalian ng mga nasa opisina po? Yes, oo, malaking factor yun, no? Lagi namin sinasabi na dapat kapag kumain ka, for example, hindi natin maiwasan, napakain ka ng madami ngayong araw. Dapat ma-burn natin yan. Dapat hindi natin hayaan na kumain lang tayo pero hindi natin binaburn yan. Kasi may story yan sa katawan natin na pwede mag-lead kapag tumagal-tagal na lagi natin ginagawa yun, mag-develop ng diabetes mellitus. Ayun. Doc, eto po para doon sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook at saka mga nakikinig po,
yung self-diagnose o mahilig mag-Google, mas mabuti nang sa inyo mismo manggaling, Dok, ha? Ano-ano po ba yung mga pangunahing symptoms o senyales na dapat bantayan para malaman kung ano ang kung yung isang tao ba ay may diabetes? Kasi yung iba po, 'di ba, hindi naman nila alam na mataas yung sugar nila, tapos pag nagpa-check up o nagpa-annual, malalaman mataas pala yung sugar nila. Ano po ang sa tingin ninyo yung ganito pong mga dahilan? Okay, yung mga early symptoms talaga ng diabetes mellitus, ito yung lagi kang uhaw o yung tinatawag namin na polypepsia. O kaya palaging gutom, yung tinatawag namin na polyphagia. Or palaging ihi ng ihi or yung Ayun. polyuria. So yan yung mga talagang sintomas na nagpe-pertain sa diabetes mellitus. Pero hindi siya ganun ka-specific. Kaya importante pa rin na mag-screen tayo lagi para maagapan natin or malaman natin kung merong diabetes mellitus. Ayun, Dok Allen, yung ano po, yung bigla pong nanghihina, tapos parang bumabagsak yung sugar Oo. nila. Tapos po minsan po yung konting lakad lang, pagod na pagod. Isa rin Madaling po ba yan? mahapo. O yung Oo. mabilis mahapo. Isa rin po ba yan sa senyales na na may mataas ang sugar? Saka po yung may sugat, hindi po siya madaling Gumaling. Yes. Pwede maging sintomas yung madaling mapagod, no? Kasi ang sinasabi nga namin dyan, pag mataas yung glucose mo or yung sugar mo sa katawan, hindi nakakapasok sa cell mo. So, ibig sabihin, yung cell mo gutom pa rin. So, mai-interpret yan ng katawan mo na gutom ka pa rin, kaya nanghihina ka or laging hapo. Pero ang totoo, mataas na yung sugar mo. Ayun. Pagdating naman doon sa mga sugat sa paa, isa sa complications kasi ng diabetes, yung tinatawag namin peripheral artery disease. Kumikipot yung mga ugat sa paa, kaya nagkakaroon ng decrease na oxygenation sa paa, no? Kaya kapag nagkasugat yan, mahirap gumaling. So, pwede maging sintomas yun ng diabetes mellitus. Ayun na, doon sa mga kababayan namin yung binabanggit ni Doc Allen Kuya Glenn yung mga sintomas na tumataas ang sugar mo. Oo. Kasi 'di ba yung mga kababayan natin minsan makikita mo talaga yung mga sugat sa paa, Oo, sa matagal binti, gumaling. oo. Wag po ninyong hayaan na lumala pa 'yan. Oo. Ate Mona, may katanungan ka pa diyan eh. Ayun. Doc, isa po akong diabetic po. Madalas pong mangalay yung may bandang ilalim po ng aking talampakan. Kasama po ba ito dun sa pagkakaroon ng diabetes po? Yes, oo. Isa yan sa mga long-term complications ng diabetes. Isa sa complication kasi ng diabetes, yung tinatawag namin nerve damage or neuropathy, no? Bukod pa dyan yung mga heart diseases, bukod pa yung mga sa mga peripheral artery disease, yung sa kidney, sa liver, so marami. Isa lang yon ng complications ng may mataas na sugar, no? Kaya nga importante na makontrol natin dapat yung glucose natin, mag-follow up sa doktor para at least matanggal natin yung main culprit ng nerve damage. Ayun. Ay, Doc, ano po yung silent diabetes? Posible po bang wala kang nararamdaman kahit na Ano? meron kang diabetic na? Hindi. Kung Paano yun? wala kang nararamdaman pero hindi mo alam, isa ka na palang diabetic. May ganun po ba? Yun po ba, Dok, yung tinatawag nila na silent diabetes? Okay. Para sa ating mga manonood, no? Saka sa mga tagapakinig. Ang silent diabetes, there's no such thing as silent diabetes. Kaya lang siya natatag na ganon kasi nga asymptomatic. May mga sa early stage ng diabetes, hindi mo naman agad mararamdaman yung mga sintomas. Pero nagkakaroon na ng paunti-unting damage. Kaya nga yung mga ibang pasyente, pag nagpa-consult sa amin, yun na, ay sugat na sa paa or kaya meron ng mga nerve damage, doon nagkakaroon ng problemas at nagkakaroon ng mga complications. Kaya siya tinatawag na silent diabetes kasi at this stage wala pa pang sintomas. Kaya importante na ma-diagnose natin agad at panatilihin na every 6 months ang pagpapascreen sa doktor. Ayun. Talaga mahalaga yung pagpapakonsulta sa ating mga
doktor. Mm-mm. O kapag ka may mga nararamdaman, ganun na ang ating gagawin. Kahit na hindi pa man din ganun ang nararamdaman, kung gusto mong malaman na ikaw ay merong ganyang sakit, dahil, Dok, di po ba okay lang po na kung wala ka man pong nararamdaman ng mga ganung sintomas at nabalitaan mong ikaw ay may lahi nitong sakit na ito, maagapan sa maagang magpapakonsulta, okay lang po yun, Dok? Yes, oo, tama yun. No? Yun nga yung ina-advocate namin. Dapat, kung alam mo na may risk factor ka or hindi ka masyado nakakapag-exercise dahil sa trabaho mo, at least magkaroon ka ng panahon sa sarili mo na magpa-check at least every 6 months or kung sobrang busy every 1 year, once a year, dapat magpa-check up ka para at least na monitor natin at early stage kung ano ang problema. Ayun. Alam nyo, Doc, karaniwan po kasi problema sa mga Pilipino, takot sila magpa-check up. Totoo Takot yan. malaman kung Yung may anong mataas sakit. ang sugar Oo. nila, kung ano ang sakit nila. Doc, ano ang maipapayo ninyo doon sa advice. mga kababayan natin na takot magpa-check up, lalo na't alam nila na mataas yung sugar nila? Oo. Mhm. So, yun nga, no, problema din namin yan kasi minsan hindi, kahit anong gawin namin na education sa mga, pagbibigay ng education dun sa mga tao, no, sila pa rin ang ayaw magpakonsulta dahil maraming factors naman kung bakit hindi sila nakakapagkonsulta. Pero, kailangan natin tandaan na parang self-love naman natin, no? Parang investment pa rin natin yung health natin. So, mas maganda kung ipa-check din natin kahit once a year. Kung, di ba nga sinasabi ko sa mga pasyente ko, kung ang sasakyan nga yung maintenance or Yes, oo. pinapa-check natin, dapat tayo din Lalo ipa-check na din yung natin katawan. yung sarili Ano po? natin. No? Tama ka yan, Dok. Ay, Dok, malambing lang po kayo, ano po. Ano-ano po yung magandang may advice nyo na makain ng mga, halimbawa, katulad ko nga, diabetiko, prutas man, o ayan ay meal, bigyan nyo po ako ng kami na mga pasyente ng ganitong karamdaman. Yung Pasyente tamang talaga. pagkain. Oh, saka pasyente Doc, na ako oo, saka Doc, gaano ba kadami Oo. ang kanin Tama. para hindi Opo. tayo mag-overdose sa asukal? Mm-mm. Sige. Yan yung laging tanong ng pasyente ko rin, no? Kung pwede bang hindi sila magkanin. Lagi ko sinasabi, yung balanced diet lang, no? Hindi kanin ang problema kasi sa mga diabetes. Ang problema, yung quantity ng Ayun. kanin, ng carbohydrates. Kasi Ayun. marami sa atin, no? Alam mo na nga, nag 1 cup of rice ka per meal, tapos ang dessert mo pa, tinapay, pansit, parehas carbs, Parehas. no? Inuulam Kaya na to. nagkakaroon ng problema, excess carbohydrates. Kaya nga ang totoo nire-recommend yan. namin, kung masi-search natin sa internet, no? Opo. Yung tinatawag na Plato Pinoy. Oo. Doon, kalahati nun, gulay, 1/4 nun, carbohydrates, yung kanin, kasama na dun yung tinapay. 1/4 yung protein. So, hindi ka na dapat mag-dessert ng carbohydrates kung alam mong nag-carbs ka na. So, dapat tama yung quantity, no? Tama ang diet mo para hindi ka ma-deprive, no, sa pagkain mo rin. Ayan. Ayun, Dok, oo, tama yung yung binanggit ganon. din. Oy, Dok, natamaan ako doon sa sinabi nyo. May pandesal na, may Oo. pansit pa, may kanin Ang pa. Pilipino kasi ganin, yung ulam ng pansit. Ito pa, Dok, masabi na rin, talaga sinamantala ko yung pagkakataong to. Sige, go, ate. Yun po nga sinasabi kasi, karamihan po ng magda-diet, tapos magkakaroon po ng handaan o kay kainan. Sasabihin nila ay cheat day ko ngayon. Pero ang kinain na doon sa pagiging cheat day niya, halos katumbas nung 4 na araw na hindi niya pagkain na gano'ng karami. Ano pong masasabi niyo sa ganito, Dok? Yung nag-diet ng napakaraming araw, tapos biglang kakain ng marami. Ano po yun? Tapos ang kakainin niya pa, Dok, lechon, 'di ba? May soft drinks. Ay, Tapos cake? 'di ba, Dami. may cake, Ano? lahat. 'Di ba, Dok, kasi ganyan yung mga Pilipino, Dok, 'di ba? Pag mababa ang sugar, ay okay lang 'yan, Oo, 'di ba? mababa. Akain ako ng ganito. Ano? Dok, ano yung mga papayo niyo Opo, doon sa mga payo ganun po. na mga Pilipino? Kaya tuloy tumataas yung mga may mga Bilang ng mga diabetes. Oo. Puti pa Okay, si minsan di natin maiwasan, no? Kung merong handaan, syempre kailangan mo makisama, talagang kakain ka dun, no? Pero kailangan mo maintindihan na pag napasobra yung kain mo, kailangan mo yan i-burn. Ibig sabihin, mas kailangan mo mag-exercise after that day. Pero hindi ko rin nire-recommend na yung mga over-fasting, yung mga nag-intermittent fasting, no? Yung
parang hindi sila kakain ng matagal na oras, then biglang kakain sila ng marami. Kasi ang tamang diet sa diabetes is healthy diet, hindi naman yung pag-skip ng meals. Marami ding complications ang makuha sa pag-skip ng meals, no? Kaya importante na ma-educate natin yung mga tao, no, na lalo na yung mga diabetic, na kailangan sundin yung platong Pinoy. Then, kung hindi maiwasan na napakain ng marami, i-take ang maintenance medications or kaya burn or mag-exercise after ng handaan. Ayun, Oo, kasi minsan nako. nakakalimutan na mag-exercise eh. Oo. Pero mas maganda talaga na every kaya kung hindi mo kayang everyday, alternate na lang tapos 30 minutes, 'di ba? Oy, basta may exercise. Basta Yun ang para sabi ni Doc. mapawisan tayo, 'di ba? Oo. Pero Doc, eto marami pong natatakot sa insulin. Opo, isa Akala yan. nila end of the road na 'yon. Paano ninyo po pinapaliwanag sa pasyente na ang insulin ay hindi parusa kundi tulong? Mhm. Yes, oo. Agree. Maraming pasyente yan sa ngayon. Nakala nila pag insulin, grabe na yung diabetes nila, no? Pero, kailangan natin malaman na meron tayong natural na insulin sa katawan. So, kung merong mga gamot sa diabetes, ang pinaka-safe, yung insulin yun. Kasi nga, meron nga tayong natural na insulin. So, tinatitrate lang namin yung dosage. Unlike ng mga synthetic, yung mga oral, hypoglycemic agent, yung mga iniinom natin, for example, metformin, meron niyang konting effect sa mga katawan natin kasi synthetic sila, no? Pero, syempre, benefit outweigh the risk, mas gusto pa rin natin na magamot yung diabetes. Pero ang insulin, binibigay namin yan. Like for example, merong damage na yung kidney, yung liver mo, mas magbe-benefit ka dun sa natural na insulin. So, ibibigay namin yan para mas less damage dun sa organ na inaalagaan natin. Ayan. Ay, Doc, ang pag-i-insulin ba, pag mataas na talaga yung sugar nila? Sabi ko nga, no, depende. Well, for example, ang patient na merong nagda-dialysis na diabetic din or kaya may liver problem, mas gusto natin insulin yung management kasi nga hindi na mame-metabolize ng kidney or ng liver kung may problema siya yung mga gamot na ibibigay natin. Sabi ko nga, natural na may insulin tayo. So kung meron pinaka-safe doon sa mga gamot ng pang-diabetes, insulin yon. Pero case-to-case basis, individualized kasi ang treatment. Kung ano yung nakikita namin na mas okay sa compliance ng pasyente. Ayun. Ayun. Safe ang paggamit ng insulin. Oo, kaya doon sa mga kababayan natin, huwag kayong matakot kapag sinabi ni Doc na i-insulin na kayo, di ba, Doc? Tawag dito, Doc, eto po para sa huling katanungan po namin, ano po yung dapat gawin ng isang tao kung sa tingin niya ay may diabetes siya o kung kaka-diagnose lang sa kanya, saan po sila dapat magsimula? Okay. So kung simulan natin, kung makita natin or maramdaman natin na may diabetes na tayo, ang importante natin gawin diyan, magpatingin ka agad sa doktor para at least may screen ka agad natin kung ang mga sintomas na nararamdaman ng isang tao ay sintomas ng diabetes. Huwag tayo matakot na sa pagpapacheck up, no? Kasi pwede namang pwedeng hindi diabetes yon, pwedeng fatigue lang. So, mahalaga na marinig natin yung opinion ng doktor, no? Evidence-based medicine naman yan. Ibig sabihin, hindi kami nagbibigay ng medical opinion dahil lang sa pure knowledge namin. Meron kaming mga sinusunod na evidence na meron kang diabetes o wala. Ayun. Ayun nga. Tama-tama yan. Huwag tayo yung halimbawa may maramdaman ka lang na diabetes na to, mas maganda pa rin magpakonsulta para maagapan kung meron ka Oo. nga. Saka wag tayo yung puro yung Google, yung haka-haka, sabi ni ganito, uminom ng ganyan. Mas maganda talaga na magpa-konsulta tayo kay Doc Allen. 'Di ba, Doc Allen? Doc Allen, saan po yung clinic ninyo? Ano po yung mga pwedeng schedule dumalaw ninyo? ba dyan, Saan Doc? po kayo makukontak? Kasi ang dami po nagme-message dito sa amin kung ano daw po ang kung saan daw po ang clinic Ang po ninyo. schedule. Po. Okay, marami akong clinic, pero pinakamalapit siguro, pinakamadalas ako sa World City Medical Center. Ayun. Cubao area. Ayan, sa Cubao, malapit lang, Doc, no, yung Cubao. Doc, anong oras daw po to at araw? Monday to Saturday, 10 to 2.
p.m. Monday to Saturday, 10 a.m. to po. 2 p.m. 10 Yes, 10 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. Ayan po, Monday to Saturday po, 10 a.m. to 2 p.m. Doc, huling mensahe po ninyo sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at mga nakikinig po sa Radyo Agila. Okay. Para sa lahat, no, especially sa mga diabetic patient, ang diabetes mellitus, hindi naman talaga siya end of life na. So, kailangan natin maintindihan na pag na-diagnose tayo ng diabetic, na may diabetes mellitus, kailangan lang natin magpa-check up, mag-monitor, and uminom na maintenance medications para ma-prolong yung buhay natin saka ma-prevent yung mga complications ng diabetes mellitus. Ayan, Ayan, Doc Allen, may maraming gusto pa po salamat. kayong pasalamatan? Thank you, La Visual Corporation lang, especially kay Ms. Lali. Thank you. Ayan. And thank you din po. Thank you. Ayun po. Doc, maraming Thank you, Doc. salamat po at isa pong karangalan na makasama namin kayo dito sa diskusyon. Thank you, Doc. Aha, salamat sa Thank mga you. payo niya, Tataw. Doc. Ayan, salamat sa... Artistahin si Doc no? Ayan, nakasama po natin si Doc Allen Kerit. Ayan, internal medicine at disease specialist. Ayan. Tama kaya ang pagbanggit ko ng apelyido ni Doc Kerit. Ayan. Ayan, doon sa mga kababayan po namin ha, mag-ingat po tayo kasi po talagang kailangan pagka may nararamdaman na tayo at wag na nating hayaang maging malala Oo. at magkaroon pa tayo ng ano yung tawag doon Ate Mona, yung ano ito naman, makabel naman itong mga to. Ito